Mariko, may nagtatanong about hyperthyroidism nga. So, anong mga foods and biscuit ang bawal sis? Toxic hyperthyroidism kasi ako. So, Mariko, sa akin kasi talaga, sa kaalaman din ng iba, meron pong pinagbawal yung doktor ko sa akin. And number one na lagi niya sinasabi sa akin, lagi mo titignan yung mga ingredients ng biskwit. Hindi ko kasi pwedeng sabihin yung brand na ganito, yung brand na ganyan, ganyan, ganyan. Pinakamadaling paraan para malaman mo siya, sabi sa akin ng doktor ko, and hindi po ako nagsabi nito, mismong doktor ko, is yung nasa ingredients. Kapag nakita mo na merong may iodized salt, hindi ka na pwede doon. Kasi bawal nga po ako sa may iodized salt. So, paano nyo malalaman? I-check nyo yung ingredients. Kaya nga, ngayong meron ako hyperthyroidism, talaga nagtitingin-tingin na ako ng merong ingredients. Dati wala naman akong pakialam eh. Pero nung sinabi nga sa akin ng endo ko, yun na, nagtitingin-tingin talaga ako ng ingredients kasi yun talaga yung way mo para malaman mo na ito may gantong content to or meron tong ingredients na bawal sa akin. Sa pagkain naman mami ko, kasi nga 'di ba may yung iba sinasabi nilang walang bawal sa kanila, pero kung depende kasi yan, case by case kasi yan meme ako. Katulad ko may pinagbawal, so maliban sa may pinagbawal sa akin, hindi naman kasi ako binigyan ng list ng doktor ko na, itong pagkain to bawal sa'yo, ganyan-ganyan. Wala naman siyang sinabing ganun. So, ano nga ba yung sinabi niya lang sa akin? Basta mataas sa iodine. So, hindi naman po ako ganun talinong babae. So, kailangan ko po mag-research. So, pag nag-research ka through online, doon mo naman makikita lahat ng list ng bawal. Nasa sayo na lang yan kung susundin mo ba or hindi. Sa akin kasi sinunod ko siya kasi nga, alam ko sa sarili ko, sobrang toxic ko nga. Kaya nga mag-undergo ako ng radioactive iodine. Kasi nga, sabi ng doktor ko, sobrang active nga nung aking thyroid gland. So, ayun, titingnan nyo doon sa online kung ano nga ba yung mga bawal na pagkain sa inyo. Nasa sa inyo pa rin kung susundin nyo nga ba or hindi. Hindi ko ayoko kasi sabihin na, ganito, bawal sa'yo, bawal sa ganyan. Mas maganda, tanong mo rin siya sa doktor mo kung ano nga ba yung bawal sa'yo. Katulad ko, sabi ko sa doktor ko, Dok, ano ba yung pwede kong gamiting asin? Basta sabi niya, non-iodized o mas maganda rock salt nga. Tapos sinanong ko din kung pwede ba sa akin yung Himalayan salt. Kasi nga nahihirapan akong maghanap ng rock salt. Baka nga kasi makahanap nga akong rock salt, tapos may content pala siya ng iodized salt siya. Kasi may ganon sa grocery guys, nakita ko siya. Kasi nga sabi sa akin ng doktor ko, dapat rock salt yung gagamitin ko. Tapos nang binasa ko yung label niya, iodized salt, tapos may nakalagay doon sa pinakababa niya, rock salt. So sabi ko, hindi ako pwede doon kasi nga, iodized salt. Sa mga ganyan mga Mariko, dapat non-iodized. Non-iodized. Tapos mas maganda, itanong niyo siya sa doktor niyo kung ano ba talaga yung pwede niyong pampalasang gamitin. So ayun lang, mas maganda din kasi nagtatanong din kayo sa doktor niyo. So pag sinabi na walang bawal, go! Huwag kayong kainin niyo yung gusto niyo. Pero pag may sinabing bawal, sundin niyo kasi nga, alam naman ng doktor at nakikita naman yan tuwing nagtitest kayo. Ako 1 taon na akong na-diagnose ng hyperthyroidism mga Mariko, and talagang kitang-kita sa result at kitang-kita naman every 2 months, talaga namang nag-iiba yung aking mga resulta. So, kapag tinaasan, binabaan, kapag inalis yung gamot ko, so, doon nakikita. Kaya importante po magpa-check up at syempre makinig kayo sa doktor nyo. So, ayun lang, napakahaba ng chika ko. Magagalit na naman yung mga niyan.